Alright, magandang araw po ulit, mga kababayan. Alam nyo, sigurado po ako na mayroon pong nalulungkot at mayroon din pong masaya. Saan po? Ito pong nangyayari ngayon diyan sa Kongreso, sa Committee on Justice, na kung saan pinagdesisyonan na po. Ngayon, bakit ko nasabi pong marami po ang masaya? Ay pareho lang naman yan eh. May mga masaya, may mga malungkot. Di ba? Malungkot dahil maaring ma-impeach yung kanilang idol na si VP Sara Duterte. At marami naman ang masaya. Hindi ko lang alam kung alin ang mas marami, yung malungkot o yung masaya. Eh kayo na po bahalang ano dyan ha. Oo. Pero alam nyo, ang mas nakakalungkot mga kababayan, na ito talagang nakakalungkot. Nakakalungkot na isipin na meron tayong mga mambabatas na nandun sa mababa at saka sa mataas na kapulungan, kung saan hindi po nila ginagampanan yung tunay na tungkulin bilang isang lingkod ng bayan o mambabatas. Tapos na po tayo sa Committee on Justice at nangyari po unanimous vote para po sa impeachment ni VP Sara Duterte. At yan nga po, hinahanda na po ng committee yung kanilang committee report para dito. At pagkatapos niyan, iaakyat na po sa plenaryo at pagbobotohan na. Kaya po mga kababayan, bantayan po natin ito ha. Huwag natin pabayaan to. Bantayan po natin ang ating mga kongresista. Tignan natin kung sino-sino yung mga boboto ng tama at kung sino naman yung mga magbubulag-bulagan lamang at yung iba naman sigurado magdadahilan. Ano? Okay. Ang isa ditong dapat natin tignan, ano po, ito pong mga napapabalita. Well anyway, bali-balita pa lang naman ito. Mga bali-balita pa lang yan. Kaya po medyo talagang nakakabahala ito ha. May mga bali-balita kasi na ewan ko nagkakagapangan daw doon sa Kongreso no at saka sa Senado. Ang pinagtataka ko lang, bakit hindi nagagawa nitong mga kongresista natin, itong ating mga honorable? Oo. Hindi ko naman nilalahat ha. Hindi ko po nilalahat sila dahil sa tingin ko naman mas nakakarami pa rin sa kanila ang tunay na lingkod bayan, tapat sa taong bayan. Kaya nagtatanong lang naman po ako, bakit hindi ba nila kayang magdesisyon ng naaayon or batay sa mga nakalatag na ebidensya kung saan masusi naman pong itong binusisi ng Committee on Justice. At kung totoo man na may mga nangyayaring gapangan sa Kongreso at saka sa Senado, tama lang po na tayong taong bayan naman po ay dapat pong magmasid para makilala natin ang mga kawatan at taksil sa bayan. Itong mga taksil, ang hirap, mahirap banggitin kasi, taksil sa bayan eh. Isipin po ninyo yan. Kung ikaw yung pinagsabihan na taksil sa bayan siguro mas malansa ka pa sa sa mabahong isda di ba? At sa mga nandun naman sa mataas na kapulungan, ito po yung nasa Senado wala pa man din, tataka din ako dito wala pa man din sa kanila yung kopya man lang ng impeachment complaints may kanya-kanya na pong desisyon. Oo, kagaya po nitong si Manang Aimee, lantaran po yan, lantarang pinipigilan ang pag-usad ng impeachment. Oo, isabay mo na si Bongo na sinasabi naman ni Bongo na hindi naman daw makakain yung impeachment na yan. Ano ba naman tayo? Paano? Mga mambabatas to, mga honorable senators. O ganun din po si Robin Padilla na nagsabing kahit sunugin mo daw siya, pagka yung amoy ng kanyang abo, Duterte, amoy Duterte pa rin. Aba naman talaga, oh. Ibang klase talaga itong mga kapanalig nitong si dating Pangulong Duterte at saka ni Sara. Isama mo pa si Bato. Ayan, si Bato, nagtatago, sumusweldo, pero hindi nagtatrabaho. Sa Senado po, marami po tayong dapat bantayan po dyan. Maniwala kayo sa akin. Diyan po sa Senado, lalo tayong magbantay po dyan. Dahil yung ilan sa kanila ay nasa mayorya, no? Yung ilan na parang hindi natin malaman kung sila ay bumabalanse hanggang ngayon, nakikita po natin yung mga yan. Hindi ko nababanggitin ang mga pangalan, pero alam nyo na po yan. Yung mga dapat ika nga'y nagtatanggol sa karapatang pantao o kaya nagtatanggol sa karapatan ng mamamayan, hindi po yata maganda ang kanilang balanse. Although nasa mayorya sila, pero nako, mas malamang. Malamang po mas malamang. Baka bumaliktad po sila pagdating po ng impeachment. Kaya dapat din po natin silang bantayan, wag po tayong wag po tayong malilingat
Baka pag nalingat po tayo, bigla-bigla na lamang nakapagdesisyon na sila ng hindi kaaya-aya. Eka nga hindi ayon doon sa nakitang mga ebidensya, kundi ayon sa kanilang puso. Puso may puso ba sila? Oo, ayon sa kanilang puso na nagmamahal sa mga Duterte. Kung sino ang mga magdedesisyon tingnan po natin. Kung sino-sino yung mga magdedesisyon na ayon sa mga ebidensyang inilatag, at kung sino-sino yung mga magdedesisyon ng ayon sa personal interest, pakikisama at dahil na rin po sa utang na loob. Utang na loob. Kaya po, ito ang tunay na nakakalungkot. Ano po? Nakakalungkot po talaga yan. Hindi po masyadong nakakalungkot yung ma-impeach si Sara or mapakawalang sala si Sara. Hindi po masyadong nakakalungkot yun. Kahit yun, dahil yun naman po ay dumaan sa tamang proseso na si Sara naman po ay binigyan ng pagkakataon para itanggol or ipagtanggol yung kanyang sarili. Pero nako, bakanting upuan pa rin ang naghintay hanggang matapos, hanggang sa huli. Nung ibinoto po natin itong mga mambabatas natin, nung ibinoto natin yung mga yan, umaasa tayo na uunahin nila ang kapakanan ng taong bayan. Pero nakakalungkot nga po, gaya ng sabi ko, bakit ngayon inuuna pa nila ang kanilang mga kaibigan, yan, mga kaalyado, at inuuna ang bayad utang na loob. Nagtatanong lang naman po, bakit kaya ganon? Ganon pa man, naniniwala pa rin ako, mahigit pa rin sa kalahati. Doon sa lower house, sa Kongreso, naniniwala po ako na mahigit pa rin sa kalahati ng mga miyembro ng ating Kamara ang posibleng bumoto pabor po sa impeachment ni VP Sara Inday. At sa isang banda naman, masasabi natin na hindi po kinaya ng mga Duterte na maimpluwensyahan ang Commission on Justice at si committee chair na si Congresswoman Beatrix Luistro. Saludo po sa inyo, ma'am, at sa lahat po ng bumubuo ng committee, tanggapin po ninyo yung aming saludo. Sinasaludo ko na po sa inyong lahat yan, ma'am. Okay, so hanggang dito lang po muna tayo. Abangan na lang po natin at bantayan po natin ang mga susunod na mangyayari dito po sa napakalaking usaping impeachment of the year. Maraming salamat po.